Magandang gabi sa inyong lahat. Hello sa ating mga viewers. Ayan. So, sana ngayong gabi ay samahan ninyo ako na kamustahin at matuto sa ating guest for tonight. At syempre, habang kayo ay nanonood, huwag nyo namang kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-share. At syempre, i-comment nyo ang #padayon ako sa vlog. At kapag may oras pa tayo maya-maya, lahat yan ay ating babasahin. At ngayon, kakamustahin na natin ang ating guest. Pero bago yan, ipapakilala ko muna siya sa inyo. Siya ay Communication and Relation Officer at Bayanihan Initiative. Despite of her disability, she is a totally blind. Siya rin ay singer at siya rin ay songwriter. Kamustahin na natin Miss Jasmine Pangilinan. Hello, good evening. Hi everyone! Good evening, Miss Hi, Ate Jasmine. Sarah. Kamusta ka naman sa gabing ito? Ayan, kinakabahan ako pero super excited. For sure, excited na rin kami ng mga kapadayon na mas makilala ka pa ng husto. Ayan, Miss Jasmine, sa pagpapakilala ko sa iyo, ikaw ay Communication and Relations Officer sa Bayanihan Initiative. Pwede mo bang makwento kung ano yung ginagawa mo dito sa position mo na to? Ayan, so yes po, ako po ay ang Communications and Relations Officer dito sa Bayanihan Initiatives. And ang ginagawa ko po mostly is from the word communication. So nakafocus po ako pagdating sa mga communication channels like syempre pinaka-professional tool natin dyan is yung email. So kung meron po tayong mga kung natatandaan po ninyo yung mga ginawa nating programs noon, ayan, like yung Bayanihan Christmas Caroling, ako po yung sa likod ng mga emails po yun. So, maliban po doon, ako rin po yung sa pag-engage ng ating mga, kapag po may mga bagong volunteers. So, ako rin po yung Okay. So, ang ganda naman ng position mo bilang Communication and Relations Officer. Grabe, napaka-busy mo. Hindi ka naman masyadong busy, no, Miss Jasmine? Hindi naman. Ayan, ikaw rin pala ay songwriter. Ilang song na yung nasulat mo at ano yung pinaka-paborito mo sa mga nasulat mo, Jasmine? Marami na po akong nasulat siguro mga, di ko na mabilang. Okay. Ano yung pinaka-paborito mo na lang? Pinaka-favorite ko na song na sinulat ko, siguro yung first song ko na title is Sabik, yung title niya. Sabik yung Yeah. title. Okay. Yeah. So, ano yung kwento ng kantang to? Yung kwento ng kantang to is about as someone na super parang siya it's a love song. And nasulat ko siya because of yung feeling na kahit hindi kayo magkausap, ganun, parang reassurance na maghihintay ka pa rin, and yung gusto mo talagang ipakita yung sabik ka na makasama siya. So, yun. Ay, saktong-sakto sa love month. Sa love yung month, sinabi mo, yes. no? Ayan. So, nako, sana all in love. Charot. Tapos, eto naman, syempre alam mo ba na ako at ang mga kapadayon natin ay hindi basta-basta naniniwala? Alam mo ba yon? So, sabi ko, singer ka. Paano sila
maniniwala kung walang sample, di Ay, ba? ganon. Yung may So, pwede sample bang mapahingi pala. ng pahingi naman ng konting sample, di ba? Habang, para ano lang, warm up, ganyan, di ba? To Sige, set sige. the Parang mood lalo akong ng kinabahan show. dun, Ate Sarah. Okay, Yes. oo. Since favorite ko yung song na yon, so yun na lang yung kakantahin ko, kahit chorus lang. Okay. Magbago man ang lahat, pero pagmamahal ko sa'yo'y di magbabago. Ikaw lang ang pag-ibig, alam mo bang puso ko'y sabik na sa'yo. Steph, Yan. ang ganda. Oh my God. Alam mo, gusto ko pa kitang makakwentuhan tungkol sa yan, sa mga kanta mo. Pero, hindi yun ang ano Sa natin susunod ngayon. yan. Yes, Sa magkikikahan susunod yan. tayo tungkol sa mga kanta mo. Pigilan mo, Sarah. Hindi yan ang itatanong mo. So, ayan, ito na nga, mas kikilalanin ka namin kasama ng ating mga kapadayon. Ayan. So, Yes. ang aking unang katanungan sa'yo, Miss Jasmine, ay kailan mo niyakap na isa ka ng ganap na volunteer worker? Ayan. Oh, nakaka-touch naman yung yung tanong. Siguro nayakap ko siya lalo na nung nagkaroon na ako ng title sa bayanihan, which is yung pagiging communications. Kumbaga nasa comms na talaga ako. Siguro parang nung nag-start kasi ako dito, hindi ako yung parang ano lang ako chill lang, ganun. Kumbaga kung ano lang yung sasabihin ng natin, ng COO natin, ganun lang ako, standby lang ako. Pero nung nagkaroon ako ng title, siguro yun na. Yun na yung Parang doon mo na niyakap na isa ka ng ganap Yes. na volunteer. So, syempre, Professional na yun eh. oo, yes, oo. So talagang ginagawa mo 'to ng may kasamang puso. Kasi 'di ba, maraming tao ang hindi nakakaintindi na, bakit mo inuubos yung oras mo diyan? Eh, volunteer ka lang naman. Parang hindi naman sa nilalang, parang wala namang 'di ba alam mo 'yun, parang wala tayong hinihinging kapalit, 'di ba? 'Yun ang puso ng isang volunteer worker. So, hindi ka ba naha-hassle na nauubos yung oras mo or hindi ka ba pinagsasabihan ng mga tao sa paligid mo na masyadong nauubos ang oras mo sa pagiging volunteer worker? Well, actually may mga times na meron ding mga parts na napapagalitan ako, lalo na syempre sa mga lola natin, di ba? Sometimes, Yes. hindi nila, ayan, meron tayong fans dito. Hindi nila naiintindihan yung part nung pagiging volunteer. Kasi number one, hindi nga tayo sumusweldo. And for now wala pa tayong funds. Pero alam ko naman na darating din yung araw na mag-grant din tayo. So, ako siguro yung sa akin is, sabi ko nga Ate Sarah, sanay na yung katawan ko eh. Kumbaga, parang pag nag-start na yung schooling ko, mamimiss ko talaga yung bayanihan. So, sa akin, hindi ko talaga siya pinagsisihan or parang nasabi na super hassle sa akin. Kasi, na-train na ako ng bayanihan eh, bilang isang professional. Yes, kasi pag puso talaga, alam mo, pag puso kasi talagang pinairal natin, talagang, alam mo yun, kahit ano pa yung pagod at hirap, talagang wala eh, puso natin yung gumagalaw, hindi naman yung katawan natin, di ba? So, ayan, sa pangalawa ko namang katanungan, Miss Jasmine, what encouraged you to do the initiative? Ayan, in English din, syempre. Charot, hindi. Syempre, pwede Tagalog. Okay, what encouraged you to do the initiative? Number one siguro is, gusto kong gawin, yung parang, kasi nga dahil pinapagalitan ako dito sa bahay.
So, parang Mm. mas lalo kong nai-encourage kapag pinapagalitan ako kahit sabihin nila na, "Wala ka namang mapapala diyan, hindi ka naman susweldo diyan." Mm. Kasi dun ko mas na-appreciate yung pagiging volunteer. Kahit siguro, may ibang tao din na alam mo yun, kumbaga parang mas napupunta ako dun sa sitwasyon na ganito pala yung Mm. nararanasan ng mga taong nagvo-volunteer. 'Di ba na napagsasabihan sila na, "Ay tigilan mo na 'yan, kasi Oo, wala ka oo, namang tama, matutulog diyan." Mm. So, siguro 'yun, yung situation na 'yun na kapag pinapagalitan ako, mas ano lang ako, padayon, gano'n. Yes, 'di ba? Kapag mas lalo tayong nagpapadayon 'pag mas china-challenge tayo, eh, 'di ba? Parang, Yes, 'di totoo ba, 'yan. padayon tayo, ganyan. So, yun yung nag-e-encourage sa'yo to do the initiative. Pero sa pagiging volunteer worker mo, aside from napagsasabihan ka or siyempre hindi nila masyadong gets ang ating ginagawa bilang volunteer worker, ano yung pinakamatinding hamon na kinaharap mo sa pagiging volunteer worker mo at paano mo yun nalampasan na pwede mo namang i-share sa ating mga kapadayon? Kasi baka gusto rin nilang mag-volunteer worker pero parang iniisip nila 'di ba yung ganyang mga trials, 'di ba? Mm. So, yun. Pinakamalaking hamon ko siguro is, yung ano, yung siguro nung part nung Christmas caroling. Actually, dalawang moments, eh. Una yung sa Christmas caroling kasi yun yung time na talagang pagod yung lahat, yung katawan ko, yung physical ko, tsaka yung mental ko. Mhm, Yun. mhm. Kasi nga, parang, alam mo yun, pinagsasabihan na nga ako sa bahay. Tapos, um, parang dumating pa talaga sa point na tigilan mo na talaga yan. Ganun. So, siguro parang Okay. 3 araw akong ginaganon. Yun yung Mhm. pinaka-challenge sa akin. Ganun. And number 2 na moment is yung siguro nung sumali kami sa ano, Data Wave, mga around July pa yun, Ate Mhm, Sally. mm, So, dun din siguro, puyat, pagod. May time nga na nag-VO ako nun ta's palipat-lipat ako ng lugar kasi kailangan kong humanap ng recording talaga na yung malinaw, malinis yung background ko, gano'n, mm. tahimik. So, gabi na, yung puyat, yung pagod, nandun talaga. So, yun. Yun yung challenge. Grabe 'no, parang parang sabi nga 'di ba, volunteer worker lang. Marami ang nagsasabi na lang kasi wala ka ngang, nakukuhang kapalit. Pero hindi nila alam yung kapalit na nakukuha natin ay yung satisfaction, 'di ba? Na nakatulong tayo despite of everything na pinagdadaanan natin. Grabe at 'yan parang nakaka-relate din ako sa'yo na maghanap ng tahimik na lugar. 'Di ba? Yun ang Totoo yan. pinakamahirap, pinakahamon sa atin, pinakatahimik na lugar lalo na 'pag dikit-dikit ang bahay. So Tama. ayun. Eh, So dito pa naman compound kami dito sa bahay. So, hindi oo, puwedeng minsan hindi ka na puwedeng ayan. magingay. Uso kasi So, 'yan dito 'di ba, Jasmine? oo, alam mo So na. oo. So ayan, ang follow-up question ko doon sa pagsubok na 'yan, kapag nade-demotivate ka, ano yung nagpapa-motivate sa'yo lalo, 'di ba? Parang ano yung ginagawa mong paraan para, "Ay hindi, magpapadayon ako kahit sobrang demotivated na ako." Gano'n. Ano yung gano'n? Siguro number 1 is makikinig ako ng worship songs. Kasi Hmm, yun talaga yung comfort ko na mm. kahit minsan sobrang simpleng bagay lang, pero kapag naramdaman mo na yung pagod, parang pati yung spiritual life mo kasi madadamay, eh. Yes, So, oo, parang lahat oo. yun naiiyak ko kay Lord na, "Lord, di ko na kaya, nade-demotivate na ako." Gano'n. And siyempre number 2, guguluhin ko yung bayanihan team. Hindi, joke lang. Ano ako, Yes, oo. mag-o-open up lang ako na, "Guys, pagod ako, rest muna ako." Gano'n. So, sila Mm. naman, hindi naman sila yung parang strict pagdating sa gano'n, eh. And siyempre kayo din yung lakas ko. Alam ko naman na Mm. imo-motivate niyo ako. So, yun.
Tama. Mapapagod pero mapapadayon. 'Di ba? 'Di ba? Susuko pero hindi, o wag na. So, ayun. So, ayan, mapapagod pero magpapadayon. Ganyan tayong mga volunteer worker. Pero, ayun nga, so mahirap man, pero so sa isip lang natin mahirap, pero sa puso napakadali. At grabe, kulang na kulang ang 24 hours sa atin, di ba? Para makatulong. Totoo yan. Di ba? At yung friendship na nabibuild, di ba, dito sa Yes. Padayon Kawan, hindi yun may pagpapalit ng kanino man, ng kahit ano man. So, ayan. So, ang follow-up question ko pa sa'yo, Miss Jasmine, minsan ba, na-question mo na yung sarili mo, bakit ka ba nandito? Minsan ba na-question mo yung sarili mo na, bakit nga ba ako nandito? Anong ginagawa ko? Ganon. Parang na-question mo na ba? Yes Yung po. sarili. Actually, Okay. may mga time na ganun na Mm. ano ba yan? Wala naman akong skill na related dyan. Ganun. Parang ano bang meron? Ba't ako dinala dito sa bayan? May part talaga na ganun. Pero, syempre, diba, ako kasi naniniwala ako na dapat hindi lang tayo stagnant. Kumbaga, nag-a-unlock tayo ng mga skills natin na pwede nating i-offer. Diba? And yun yung na-realize ko dito sa Bayanihan Initiatives na hindi ka nandyan dahil may mga bagay na alam ka na, kundi nandito ako para matuto. Tama, tama. Yan talaga rin ang natutunan ko dito sa Bayanihan na parang hindi tayo nandito, di ba? Grabe. So, tama yung sinabi mo, Miss Jasmine, as mas lalo akong na-inspire na magpadayon. For sure, yung ating mga kapadayon, talagang na-inspire rin sila sa'yo na magpadayon sa buhay at tumulong nang walang hinihinging kapalit. Diba, Miss Jasmine? For sure, na-inspire rin. So, ayan. So, ito pala ang aking pang-apat na katanungan. Ayan, ang dami ko nang tinanong sa'yo. Ang aking pang-apat na katanungan ay, #padayon ako sa vlog. So, ayan, pakituloy Ayan lang. na. Ito na yung question talaga natin. #padayon ako sa pagvo-volunteer, syempre, dito sa Bayanihan Initiatives. Kahit gaano man kahirap, kahit gaano man karami yung mga challenges na hinaharap natin, alam ko na yun yung magmo-mold sa atin, mag-shape sa atin as a volunteer. Kaya, hindi pwedeng ilalang lang natin yung volunteers. Kumbaga, sabi nga ni Ate Sara, sila yung mga bayani na tahimik pero tumutulong nang walang hinihinging kapalit. So, yun. Tama. Sabi nga, small things make the world bigger. Tama ba English ko? Basta, in Tagalog, maliit na bagay nagiging malaki para sa iba. Ayan. So, hindi na mag-i-English. So, ayan. So, ang maliit na bagay, ang maliit na mga mabubuting bagay na nagagawa natin sa araw-araw ay magiging malaking bagay in the future. Diba? Yes. Maliit na bagay para sa atin na parang okay lang yan, maliit na bagay na makatulong ako sa inyo. Pero para sa iba, ang laking bagay na pala yun. Diba? Sobrang, yun na pala yung pinakakailangan nila na hindi mo namamalayan na ibibigay mo na pala yun sa kanila nang hindi mo namamalayan. Diba, Miss Jasmine? Yes. So, ayan, maraming salamat, Miss Jasmine, dahil sabi nga, ang oras, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, di ba? Ang oras, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako dahil binigyan mo ng oras na makausap kita ngayong gabi na mas makilala ka pa ng mga kapadayon. At nagpapasalamat din ako, syempre, sa ating mga kapadayon na
nag-stay, nakinig, nanood, at mas natuto. Sana marami kayong natutunan sa ating guest for tonight na si Miss Yasmin, di ba? So, ayan. So, kung ano man yung natutunan nyo kay Miss Yasmin, kung ano man yung reflection and feedback nyo, huwag nyong kalilimutan na i-comment down below, mga kapadayon. Ayan. Ayan, Ate Sara, meron tayong Mhm. comment dito sa backstage. Mhm. Sabi nila, mag-invite daw tayo para sa English Circle. Uy, okay, sige. So, Miss Jasmine, gusto mo bang imbitahan sila para sa ating Sige. English? O, sige. Okay. So, ayan, para po sa lahat ng mga kapadayon namin na nanonood, alam ko po malapit na yung summer, pero kung interested po kayo na sumali sa English Circle, ayan, bisitahin nyo lang po ang Bayanihan Initiatives Facebook page at dyan nyo po makikita yung aming post. So, ito po ay available sa mga young adults natin na from 18 to 30 years old, and syempre sa ating mga youth or sa ating mga teenager na 13 to 17 years old. So, ang gagawin nyo lang po ay hanapin niyo yung post about sa English Circle, and makikita nyo po dyan yung registration form na link. So, pwede nyo na pong i-click yun. So, wag po kayong mag-alala kasi sa English Circle, hindi po ito yung formal English pa na nakasanayan ng lahat. And, nako guys, itong si Ate Sara, produkto to ng English Yes, Circle. I am. Ay, naku, pagkatapos kong hindi maitawid yung English ko, sinabi mo yan. Pero yun, oo nga, nakakahiya mang aminin, pero produkto nga ako ng English Session Circle. Ayan. Facilitator ko si Miss Jasmine noon. O, diba? Tapos ako na yung guest na niya ako ngayon dito sa Padayon. Yes, dati pinapakaba mo lang ako. Ngayon, ikaw na yung pinakaba ko. so, ayun. Ayan, mga kapadayon, narinig ninyo. Sali na kayo sa English Session Circle. Ayan. Miss Jasmine, saan mo gusto na i-follow ka ng mga kapadayon natin? Para mas marinig pa nila ang iyong magandang boses at mga songs, sulat na kanta. Saan mo gusto i-follow? Yes. Mm-hmm. Ayan, yes po. Meron po akong TikTok. Hindi naman siguro tayo mamamute dito, no? Meron akong TikTok account. So, Jasmine Pangilinan. Paki-follow po ako doon. Meron akong mga story time, mga cover songs doon. So, kung naririnig nyo visually impaired singer-songwriter, ako po yun. Wow! Ayan. Tapos, meron din po akong YouTube channel at Jasmine Pangilinan din po. So, please do like, share, and subscribe. And marami rin po kayo mapapakinggan ng mga cover songs and mga originals na naka-upload na po doon. Ayan. And soon, I'm praying na magkaroon na rin po tayo ng Spotify and makaregister na tayo ng maraming songs. So, ayun. May future ka talaga, Miss Jasmine. Promise. Ayan. Sana next time sulatan mo din ako ng kanta. Oo naman. Kwento ka lang. Para yung tungkol sa buhay ko. Ayan. So, ayun mga kapadayon, maraming salamat sa pagsubaybay sa aming show for tonight. Maraming salamat sa mga nag-comment, nag-like, nag-share. Maraming salamat. So, hanggang sa susunod na linggo, same day, same time, Wednesday, pagkatapit ng 8 p.m., lahat tayo ulit ay magpapadayon kawan. At kung meron kayong gustong mga tanungin namin sa mga magiging guest natin, huwag na huwag kayong mahihiyang mag-comment dito or mag-direct message sa aming page. So, ayan. Surprise na lang muna ang guest for next week. Diba, Miss Jasmine? So, yes. Surprise ang host at ang guest. So, ayan. Maraming salamat mga kapadayon. Lagi ninyong tatandaan. Sa bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Ako po ulit ang inyong lingkod, Sarah Jane. Sabay-sabay nating